Okay mga budingding, merong nagpagawa sa atin ng electric fan. Ginawa na, ito pinagawa niya ito sa iba, no? Ngayon, medyo natawa lang ako ng konti dito sa gawa nung unang gumawa. Ayun, no? Meron siya nakaipit na screw dito. Okay. Ayun. Inipit niya. Ito pa. Tapos yung mga screw niya, sobrang laki. Ito, maliit, no? Ito, malaki naman. Ito, medyo malaki ng konti, no? Ang ganitong klaseng style ng electric fan, gumamit siya rito, yung bakal niya, ah, hindi siya gumamit na yung talagang match na stator. Ang ginamit niya, oversize yung bakal. Kaya hindi niya masara na mayos. Kasi oversize yung ginamit niyang bakal. Kaya ang problema nito, shafting bushing, sobrang higpit. Talagang ayaw na umikot. Kaya tingnan natin kung anong problema nito. Pero natawa ako dito Natawa ako sa ginawa niya. Ito mga butingking, kahit wala yan, mapapakita ko sa inyo. Hindi na kailangan ng mga screw na kalang, no? Di ba yung ginawa niya rito, di ba yung pinakakalang niya, no? Kinalang niya to, no? Siguro dinidiskarte niya, yun nga lang, hindi niya maayos siguro yung alignment, no? Mga maluwang pa yung mga screw niya. Mukhang tinanggal kung ano no? Hindi niya nata kayang i-align. Ito medyo maikpit ng parang dito mama sa mga thread ang ano niya. Parang dito mama sa thread yung gear ang mga ano niya, tornilyo niya. Pero hindi ko alam, baka nakaarang lang tong screw na to kaya medyo hirap siyang ano. Ayun, no? Gasgas yung ano, habang lumalabas, nagagasgas yung thread. Isa pa nito, hindi ko alam kung match ba yung ginamit niyang rotor. Kasi nagpalit siya ng bakal, di ba? Stator, yung makapal. Yung stator, kayang rotor niya, pinalitan din. Tingnan natin kung napalitan din yung rotor niya. Kasi pag nagpalit ka ng makapal na stator, kailangan yung rotor mo, lalaki din ng konti. Ito dito sa maigpit. Dito sa maigpit. Ayun, pati busing gumagalaw. Ayun, tingnan natin dito. Pagtanggal dito sa mga ganitong klaseng stator, ang pinupupok natin dito yung housing. Para lumabas siya. Yun. Okay, at ginamit niyang stator. Okay naman, match naman yung rotor na ginamit niya. Kaya ito sinasabi ko mga budingting, hindi na kailangan ng yung inarangan niya pa ng pangkalang na kasi ganito yan budingting. Itong stator na to, kahit anong mangyari, hihinto siya doon. Kahit anong mangyari, hihinto at hihinto siya doon. Tapos pangalawa, dito naman sa likod,
hihinto rin siya rito. Kahit anong mangyari, hihinto siya dyan. Kasi wala na yan eh. Dead end na yan eh. Dead end na yan eh. Hindi na sigurado tatagos dyan ng bakal na stator, no? Ngayon, papalitan muna natin yung bushing niya. Papalitan ko muna to. Yan. Palitan na natin. Ito yung mga napalitan natin, no? Ngayon, papalitan din natin to. Ayun, no? Deform na rin yung ano niya. Kailangan na rin natin palitan yan. Ito ang gagamitin natin. Ginagamit ko. Okay. Palitan na natin. Ngayon, papalitan din natin ito shafting. Yeah. Ngayon, pag maglalagay kayo ng shafting, pukpukin nyo muna itong pasukan niya. Tinamaan mo. Okay, tapos lagay na natin. Okay. Lagay na natin. Okay, forma muna natin dito. Para maporma natin dito. Yan. Tapos tanggalin muna natin sa taas. Tapos silipin natin. Ayun. Ito yung stopper niya, no? Pero, mas maganda siguro dito natin sa itong pabilog na to, doon natin sa i-stop, no? Doon natin ito ilalagay dito, no? Okay, maglalangis na tayo. Lalangisan din natin to. Okay. Okay. Lagay na natin. Tingnan natin kung anong magiging resulta ng ginawa natin.
Oh, tingnan nyo. Lumapat naman. Oh, lumapat siya. Oh. No? Tingnan natin kung ano. Okay. Oh. Ganda ng alignment, oh. Ito kahit di naka-screw yan, kapapandar natin yan. Ito na yan. Ayun, mandar na. Oh. Mandar na siya. Maganda lang yung alignment niya. Ha? Di pa naka-screw yan. Okay, screw pa natin yan. Okay, no? Yung ginawa nung una, masyado siya mataas, no? Tapos nilagyan niya sa ape, no? Yung sa atin, okay na. Okay, mga patinting, ituturo niyo ko lang to. Maraming salamat po sa panonood po ninyo. God bless po sa ating lahat.